Wala kung kailan yun. Hindi, Martes. 30... Lunes eh. Oh, Lunes. Lunes 29. 29. Oo. Ay, hindi, birthday ko yun. Hindi pwede yun. Oo, Ano hindi. Kung Martes, Webes na yun. Baka August 1. August 1. August 1. Kahapon lang po yun pong eh. Kahapon. Kahapon, tama. Kahapon lang po. Hindi, August 2 ngayon eh. O nga, pwede 1 Ay, baka kahapon. July 31 or something, di ba? Kahapon lang yun, Kong. Nanonood pa ako sa Facebook Live niyo. Hindi kahapon yun. Kamakalawa. Tingnan nga natin. Nandito yan. Kamakalawa. Bakit hindi nyo na ba maalala kayo Nagkalimutan naman agad eh? tayo. Oo. Wala na ba kayong kalendaryo rito na mapagbabatayan? Ayan kung 19 hours ago lang dito sa mga balita. Kahapon lang po. Kahapon lang ito. Kung di ako nagkakatama, kahapon lang. Biyernes ngayon Webes kahapon. O Miyerkules. At 31 ng Hulyo. Kahapon daw po. Kahapon. Yes, galit na si Plin yung camera natin. Sinabi ng kahapon eh. Hindi, kamakalawa yun. Kasi kahapon, meron akong meeting eh. Ano ba naman kayo? Ganun ba? Kaya lang, baka ang meeting ko pagkatapos. Oo, nga po. Hindi, nandun yung planner sa akin sa sakyan. Doon ko lang makikita yun. Anyway, Kong, kayo na nga po magsabi. Ano ba pinaka-gist nung inyong Hindi ako lalayo doon sa fundamental na issue na hanggang ngayon kasi naghahanap ng kasagutan ng marami sa atin, lalong-lalo na sa panig namin Opo. na nagbibigay ng malabis na alalahanin sapagkat yung pinrocure na system nga ng Miru at saka yung mga kasangkapan na gagamitin, yung mga makina, mukhang hindi nakasalig sa requirement ng ating batas. Ito yung automated election law. Na sinasabi roon, maliwanag naman, kung di ako nagkakamali, ay Section 12 ng ating batas na yon. Sa lahat ng gagamitin natin na sistema o mga kagamitan patungkol sa national elections natin, dapat yung ipuprocure na mga sistema o kagamitan Opo. ay makapagpapatunay ng demonstrated capability. Yan po yung nakasaad sa batas ko nga. Nakasad, Opo, letra opo. for letter, sinasabi, must have demonstrated capability and must have been used successfully. Ayun Opo. must have been used successfully in prior electoral exercises here or abroad. Oho. Yun ang ating pinipilit na bigyan nila ng paliwanag. Opo. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, Oho. openly, nilabag mo na yung batas eh. So, Papayagan ba natin yon? Sa kabatiran po ng ating mga maliliit na kababayan, kung ililiwat sa Tagalog ito, dapat ang gagamitin nating sistema ay nagamit na, Hindi, may kahayagang kakayahan, sabi may niya. kakayahan. Oo, at nagamit na Oo. na may pagtatagumpay Oho. sa mga nakaraang eleksyon Sa bansa at sa ibang... sa ibang bansa o dito man sa atin. Iyon. Opo. Malinaw. Ngayon, ito yung issue ngayon. So, yun bang at maliban doon, meron pang isang tuntunin. Okay. Sapagkat ang COMELEC mismo ang nagsabi, yung doon sa kanilang terms of preference, na magga-guide sa kanilang pag-procure nga ng sistema. Kailangan, sabi niya, ang minimum requirement, yung dalawang kombinasyon ay magagamit sa isang makina. Anong dalawang kombinasyon yun? Dalawang technical or technological combination, yung DRE, Okay. ito yung Direct Recording Electronic Technology, at saka yung OMR. Okay. Optical Mark Recognition. Opo. Yun ay pagsasamahin sa isang makina. Kapag pinagsama mo yung dalawang technological application na yon sa isang makina, wala pang katibayan na ito'y nagamit kahit saan. Mapa sa atin o mapa sa ibang bansa. Sa mga katwid, Akala ko po, kung sinubukan na ito sa Congo. separately. Magkahiwalay yung dalawa. Magkahiwalay yun. Okay. Yung sinasabi ko, yung magkasamang Magkasamang sa isang DRE at makina. saka yung opo. Ngayon, yung DRE na ginamit sa Congo, bagamat ang ulat, merong konting problema na kinasangkutan ang 45% ng mga voting stations. Opo. Ngayon, yung OMR naman, ginamit naman sa bansang Iran, nagkaroon din ng problema kung ang pag-uusapan ay mga polling stations sa Iran. Okay. Ngayon, pagka pinagsama mo yun, teka muna, baka mamaya lalong lumala. Kaya kailangan, sabi ng batas, patibayin mo na.
Ibig sabihin, magpakita muna kayo ng track record na nagamit yan successfully. Hindi lang nagamit, ha? Nagamit successfully. Kasi kung ang batas sinabi, nagamit, pero mali ang pagkakagamit, baka mamaya, yung ganun ang maging katwiran. Hindi. Nagamit successfully, here or abroad. Opo. So, sumablay doon sa terms of reference, hindi natupad yung requirement ng batas, wala ngayong kasagutan. Nagkakaroon ng agam-agam, teka muna, bakit nyo lantarang nilabag yung batas? Ba't ayaw nyong sagutin? Kayo nga ang tagapagpatupad ng ating election laws. Ang COMELEC, ang principal na ahensya ng ating pamahalaan, nang ipatutupad lahat ng mga kaukulang tuntunin at mga batas na may kinalaman sa pagtatakda at pagkukondak ng eleksyon. Iyan ang hindi nasusunod eh. Yung mga issue ng mga offshore accounts, collateral issues lang ito eh. Ang main issue talaga, Yung main issue, yung na dapat harapin, sagutin muna yon. Meron pang isang main issue doon, kasi merong isang kontraktor na kalaban ng Mirogen opo. na hindi nakapag-submit ng kanyang bid, sapagkat bago pa siya makapag-submit ng bid, dinisqualify siya. Pumunta siya sa Korte Suprema. Umabol siya at nanalo siya doon. Alam mo, sabi ng Korte Suprema, the COMELEC committed grave abuse of discretion. So lalong napunta sa alanganin ngayon ang tayo ng COMELEC. Pero sabi naman ng COMELEC, hindi naman kami pinatigil ng ano eh. Pero sana, gayong sinabihan ka na grave abuse of discretion, ibig sabihin nun, yung aksyon na ginawa mo ay parang baliwala. Opo. Baliwala. Sa liwanag ng batas, baliwala yun with grave abuse of discretion. Ay, sabi niya, nagkaroon naman ng bidding. Paano nagkaroon ng bidding? Hindi nga nakapag-participate yung most serious competitor. Bumili naman daw ng bidding documents, 5 kontrakto, pero hindi naman nagpakita sa araw ng bidding. Sa mga tweet, talagang walang naganap na bidding. So, napakarami yung alalahanin, napakarami yung concerns, napakaraming dapat ipaliwanag, hindi naman ipinaliliwanag. Pagkatapos, yung sa punto na kailangan magbigay ka ng katibayan na ang mga makina na yan o yung sistema ay magagamit talaga, ang kanilang inilagay na ginamit na pagpapatibay, prototype. Opo. Ibig sabihin yun talagang, yung makina wala doon, kundi prototype ang dala-dala, ide-demonstrate sa harap daw ng mga, sa harap ng media, sa harap ng mga electoral witnesses, kung sino man yun, at mga iba pang mga interesado sa ating eleksyon. Paano yun? Demonstration lamang ang iyong ginawa. Ang ginamit mong makina ay prototype, ibig sabihin, customized but not manufactured at the time of the trial, at the time of the demonstration. Sa mga tweet, hindi yun ang track record na sinasabi ng batas. Hindi na ang sabi hinahanap. ng batas, Opo. hindi prototype ang ide-demonstrate mo. Ang sabi ng batas, ipakita mo na yan ay nagamit na successfully sa mga nakaraang eleksyon. Paano ngayon yan? Ngayon, may lumitaw na mga accounts. Ito, historical na ito. Pero bago niyo puntahan yan, kasi ang baka naging katwir ng COMELEC, ng COMELEC, hindi naman kami pinigil ng Supreme Court na isagawa ang pag-award dun sa kumpanyang nanalo eh. Dahil hindi ka ba pinigil kahit sinabi sa'yo, halimbawa, ikaw, Jen, meron na nagdemanda sa'yo. Sinabi niya sa'yo, Jen, alam mo yung ginawa mo. You committed grave abuse. Wala, baliwala yun. Kung talagang ikaw naman, ang sukatan mo talaga isang malinis, mapagtitibayan, at katiwa-tiwala na eleksyon. Sinabihan ka ng Korte Suprema, you committed grave abuse of discretion. Di ba? Kahit na hindi ka pa pinigilan, magsagawa tayo ng panibagong meron pa naman panahon eh. At the time na sinabi ng Korte Suprema, na you committed grave abuse of discretion, halos 1 taon pa yun din. Maliwanag. So, kung ako, teka muna, nagkamali raw tayo. Huwag mo nang hintayin naman na sasabihin sa yung, tumigil muna kayo, ulitin nyo yan. Ulitin nyo yan, tayo na. Para walang masabi yung ating mga mamamayan. Para maging transparent tayo. Baka nga naman pagdudahan tayo, sinabihin na nga tayo na hindi tama yung pagkakalatag natin dyan. Ulitin natin. Magtawag ulit tayo. Sige, pasamahin mo na yung dinisqualify natin para wala ngayong para walang masabi ang ating mga kababayan at lahat ay magtiwala sa gagawin natin. Pwede naman gawin yun eh. May panahon pa eh. Anong sinasabi kasi? Palagi niyang sinasabi, sige, pagka
pagka inusig nyo kaming ganyan, baka mamaya magkaroon tayo ng manual election. Oho. Ay, hindi mo po pwedeng takutin naman yung mamamayan sa ganun eh. Okay. Kung ano yung nangyari, kung ano yung hatol ng Korte Suprema, ang sinabi niya, hindi naman ka pinatigil eh. Kung mo ba hindi ka pinatigil, hindi ka gagawa ng paraan para palitawin mo na pagtitiwalaan ka dapat ng ating mamamayan. Naghihintay sila ng kasagutan sa mga tanong eh. Baka naghihintay sila, Nelson, at saka pwede bang mag-file ng motion for reconsideration halimbawa, yung sa Korte Suprema para liwanagin yung punto na yon, Kong? Hindi na. Kaya nga, mayroong MR ngayon eh. Kaya nga nakaano yung ano. Kaya ibig ko sabihin, para hindi tumagal, inunahan ko na doon. Ayun. Kasi kapag halimbawa, inunahan ko yun, alam mo sasabihin ng Korte Suprema? Opo. Oh, sabi niya, this petition is dismissed. Kasi, Butin Academic. Butin Academic. Kasi gumawa na ng panibagong bidding ang COMELEC. Oho. Pwedeng gawin yun eh. Oo nga. Oho. O bakit ipipilit mo ngayon? Kaya ngayon na. tumatagal. Pagkatapos mayroon pang isa ngayon na pumasok. Yung dating congressman na sinabi niya, inalify yung bidding. So nagkaroon ng dalawang petisyon. Na ngayon ay nire-resolve ng Korte Suprema. Nag-file din ba sila? Sino Kong Ege yan, di ba? Yun naman, ang kanyang petisyon ay yung... Kasi nga, hindi Nullification. sinabi nga ng COMELEC na, yung bidding ninyo ay ninanalipay ko. Dahil walang sinabing ganon. Oo nga. Ito naman COMELEC, pinatuloy sapagkat, hindi naman kang pinigilan. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka nga pinigilan. Pero ang sinabi sa, alam mo, parang nagpaalam ka Jen, sa tatay mo nung nanliligaw ka, di ba? Oo. Jen, saan ka mapupunta? Ako'y manliligaw. Manliligaw ako eh. Doon po doon sa masyadong madilim, mag-iingat ka dyan. Huwag ka na kaya munang punta. Nalaman ko kasi ganito, ganyan. Oo. Hindi ka niya pinigilan na halimbawa, Jen, kanya, pinaalala ko lang sa iyo ang mga kondisyon na ganito, ganyan. Oo. Hindi mo pa pakikinggan yung ano na yon? Baka magkamali ka anak ng pagtungo dyan, sa ganito, advice ng ganyan. tatay So mo. inilahad ko sa iyo na yung layunin mo, pati pagpunta ron, madidisgrasya ka. Grave abuse of disgrace. Hindi ka ba makikinig? O sasabihin ba, tinakot lang ako ng tatay ko, pero hindi naman ako pinigilan. Pero kung ako bilang isang mabuting anak, ay sige, pagpapalibang ko na po yan. At baka sa isang araw na ako pupunta dyan. Sapagkat tinatrato mo, yung advice sa'yo ng magulang mo, yung peers mo, na isang bagay na makabubuti sa'yo. Tama po Kahit naman. na tuwiran, hindi kanya sinabihan na, tigil mo yung ginawa mo. Hindi maganda. Isipin mo, grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction, sabi niya. Magkusa ka na ituwid mo na. Ayun. Pinangaralan ka na ituwid mo na. Di sana wala tayong issue ngayon. Dumating ang isa pang petition, yun nga, sinasabi ko. Kinu-question niya ngayon, inalipay po ninyo. Opo. Di tumagal ng tumagal. Pero kahit na pinag-uusapan natin ito, meron pang panahon kasi. Opo. Kung maalala mo yung 2016 election, nung magpirmahan yung kontraktor at saka ang COMELEC, September na yon. Tama po. Oo. Okay? So meron na lamang 8 buwan ang natitira. Pero kahit na ganun, katindi yung panahon na natitira, Opo. naidaos pa rin natin ang 2016 election. Opo. Oho. Di ba? Tama So po. ito yung tuntunin. Ngayon, pumasok ang mga accounts. Sabi ko, ayoko magpangalan kasi gusto natin i-verify natin ito. Opo. So, wala akong nagpangalan. Although yung tao ay nagpakilala siya mismo. Pagkatapos, nakakuha kami ngayon ng panibagong dokumento. Oho. Okay. Sabi namin, sabi niya, gumamit kasi siya ng, sabi niya, dinideny ko lahat yung mga dokumento na yan. I executed under oath an affidavit of denial. Affidavit of denial. Oo. Ginawa ko po ito para kapag sino man ang makapagpapatunay na ako'y nagsisinungaling, pwede akong idemanda ng perjury. Okay. So, tama naman yun eh. Meron naman ako nakuha ang katibayan ngayon sapagkat meron naman akong mga volunteers na tumutulong sa akin para palitawin na may mga accounts na nasa pangalan niya. Okay? Ngayon, sabi niya ngayon, kinu-question niya, peke lahat yung mga yan. Sabi ko ngayon, ganito, kung peke yung mga yan, yung mga dokumento na yan na nagpapatunay na sa pangalan mo, yung account ay nasa pangalan mo, di patunayan mo ngayon na peke yan. Ganun naman eh. So, dapat ba siya magpatunay Ganito kasi, nito? nung ako'y nagpahayag, dahil wala pa akong katibayan, sabi ko, bine-verify, ang burden of proof nasa akin. Yan, tama po Yung yun. katungkulan ay proof ko, yung sinasabi ko, Patunayan nasa ninyo. akin. So yung burden nasa akin. At the moment that I was able to produce documents
na nagpapatunay na meron siyang account kasi sabi niya wala siyang account kahit isa. Opo. So nag-produce ako ng documents, the burden of proof shifted to him already. Ikaw na magpapatunay ngayon kung peke yan. Kasi sinabi niya, sila lang naman sila lang naman yung nag-open ng account. At pagkatapos pinapangalan nila sa akin, tinamper nila yung ganitong form para lang mapalitaw na nakapangalan sa akin. Yung burden of proof, ikaw na. So, di sulatan mo ngayon yung sulatan mo yung subsidiary ng JP Morgan Chase Company. Nagkataon ito yung pinakamalaki, pinaka-reputabling banking institution sa Amerika. Meron kasi siyang platform dyan. Ito yung payment platform na pwede mong gamitin. Pwede kang mag-deposit o mag-wire transfer ng amount sa isang bangko or any financial institutions located outside the United States, including Cayman Islands. Yung platform na yun, gateway yun eh. Ngayon, ma-generate ngayon yung transaction records. Computer yun, lalabas eh. Pagkatapos, pinalabas nung nag-deposit, na doon sa kanyang account na debit yung $200 nabawas, sapagkat nag-deposit siya on July 26 ng $100 sa dalawang tig $100 per account. So dalawang accounts yun, $200. Ang isang transaction, merong fee na $40, kaya $80 yung transaction fee, yung deposit fee. So lahat ng kanyang yung madedebit doon sa kanyang account, $280. Pag titingnan mo yung balance niya, kasi nakalagay 556.41, ang balance bago siya mag-deposit ng $100 bawat isang account. At isama mo yung $80, lilitaw $246.41 na lang ang matitira sa mga tweet na debit. Anong pinatutunayan ko dito? Aktibo yung account, nakapangalan sa kanya, wala akong problema doon. Ang ginawa ko lang, nakapagpatunay ako, sabi niya kasi wala akong account. So may nagbigay sa akin, sinubukan niya mag-deposit, ni-receive yung account, lumitaw ang pangalan niya, pati address, hindi ako may problema noon. Ngayon, kung sasabihin nila na yun ay peke, kayo na po ang gumawa ng paraan naman para patunayan yung peke yun. Ganun lang ang issue dyan eh. Pero wag tayong lalayo doon sa sentido na sinasabi natin, hindi po yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga ay kailangan magkaroon po tayo, makapagdaos tayo ng eleksyon na malinis, katanggap-tanggap, merong integridad at credible. Ito lamang kasi ang isang democratic process na lahat tayo nakikialam kung sino yung mga leaders na gusto nating magsilbi sa atin. Paano kung hindi na-guarantee yun? Halimbawa, yung mga miro na makina na sistema, meron na palang nakaprogram na kahit hindi binoto ng tao, ay pagkatapos lilitaw silang magsisilbi sa atin, na-prostrate yung kagustuhan ng tao, na-compromise yung kagustuhan ng tao. Yun lang ang ating layunin dito eh. Huwag nilang sasabihin merong demolition job. Sinasabi pa niya, 2 weeks bago nag-press con si Kong Dante noong July 9. 2 weeks before that, naamoy ko na yung demolition job na yan. Bakit lumilitaw yun? 2 weeks before nga ng aking first press con, nagsarahan yung mga accounts. Ganun ho ba? 4 sa China Hub. China-Hong Kong Hub, 4 sinara. 6 sa Caribbean. 12 sa Caribbean, 6 sa Singapore. 22 accounts all in all. Yung iba, isinara at na-transfer ang pera sa iba't ibang kaparaanan, pero sa pangalan ng mga foreign sounding names. Persons under puro foreigner ang pangalan eh. Pero hindi na namin ninanamuna yon sapagkat ito masusi ang investigasyon eh. Medyo malalim. Mahirap ang proseso, may magastos pa dyan. Pero kailangan natin gawin, halang-alang dun sa pagpapatunay na sana may daos natin ang eleksyon sa isang malinis na pamamaraan at hindi magdududa ang tao kahit kailan. Kasi out of parang 41 accounts yung nabigit yung Kong, dalawa lang niya ang lumabas. Paano yun lang ang nakitang active lang eh. Kasi naisara na nga eh. Ang bilis din, naisara in 2 weeks. Naisara kagad yung mga accounts. Paano nangyari yun na naisara yung mga accounts? Sa pagkatwid, alam nila
na may mag-iimbestiga, kaya sinara kagad. Oho. So nakapagdududa eh. Ngayon, ako naman, ang sa akin lang, wala akong gustong patamaan, wala akong gustong usisain. Ang gusto ko lang, matigil itong, ma-investigate ito para sa ganun, kung tayo ay malagay sa lugar na wala palang dapat pagdudahan. Opo. Yung palang pagkakagawa nito ay malinis naman at masasagot naman pala lahat ang mga tinatanong natin. Yun lang ang pinaka-importante rito. At the end of the day, kailangan malagay tayo sa sitwasyon na yung gaganapin nating political exercise, makikinabang tayo doon. Ayun. Masi-safeguard natin yon. Ang tao na bumoto, kailangang may kasiguruhan na yung lumitaw doon sa makina na yon, ayun ang mga kandidatong binoto niya sapagkat sa puso niya, yun ang gusto niya magsilbi sa kanya. Yun ang paraan lang para makapamili siya. Pagkatapos may lumitaw doon. Paano nangyari? Halimbawa, paano lumitaw yung gano'n? Ngayon pala nakaprogram ba doon? Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari. Oo. Pero para malinis, para mawala yung pag-aagam-agam na yan, ganyan dapat ang gawin natin. Oho. Sagutin lahat ang mga tanong. Well, anyway, Kong, doon sa investigasyon na ito, matagal na proseso pa po ito. Alam niyo naman ang schedule dyan sa Kamara. Baka ho, tapos na eleksyon, hindi pa tapos ang investigasyon ng Kamara o ng Kongreso. Kaya nga ako naghain ng ng resolusyon. Kung halimbawa gusto nating matapos kaagad dito, bigyan natin ng priority ito. Kung talagang gusto nating malaman yung kaduluduluhan ng mga pangyayari. Oho. Ewan ko lang. Baka pati sa pagkakalendaryo, baka... Sa pagkakalendaryo lang kasi, kung minsan kamukha nung isang bill ko na ang sinasabi ko roon gusto kong i-rationalize. Tapos na tayo rito, ano? Opo. Gusto ko lamang kasi may parallelism dito kasi diyan Aha. Nabanggit mo kasi yung pag-aagenda. Di ba? Opo, sa mga pagdinig. Meron akong isang panukalang batas diyan na gusto kong i-rationalize, gusto kong maging equitable ang tinatanggap na mga honoraria ng mga barangay workers. Opo. Aba 4 na buwan na, hindi pa na-schedule Napakahalaga nun. Alam mo kung bakit, ha? Merong mga barangay